Magandang umaga ng Sabado mga kaibigan, July 27, 2024, latest weather update po tayo. Pero bago natin yan ipagpatuloy, huwag mong kalimutan muna mag-like and subscribe kung di ka pa nakasubscribe. And pahit po ng notification bell para updated ka po sa lagay ng ating panahon. So ngayong umaga po ng Sabado mga kaibigan, ay binabantayan na po natin ngayon itong low pressure area o LPA na namataan po na may layo pong 900 kilometers east of southeastern Mindanao po. So makikita o kitang-kita nyo naman po sa ating pinaka-live radar. Kasama rin po sa ating minomonitor ngayon mga kaibigan at nagbibigay din ng maulap po na kalangitan at panahon bandang hapon at sa umaga din meron po ay ito pong southwest monsoon na nakakaapekto po sa ibang bahagi po ng Luzon at ng Visayas area. Paalala mga kaibigan, ito pong low pressure area na ating binabantayan. As of now, wala po itong direktang epekto sa ating bansang Pilipinas. At ayon na rin po sa update ng Pag-asa ay malabo pa po ito, malayo pa. Mahina pa, maliit pa ang tsansa upang maging isang ganap na bagyo. Pero minomonitor po natin at may mga posibilidad pa rin na ito ay lumakas at maging isang bagyo nga po. Dahil po nasa rainy season tayo, ine-expect po natin na yung mga low pressure area na papasok po sa ating bansa ay malaki po ang tsansa na maging isang ganap na bagyo. So forecast weather conditions po natin ngayong umaga po ng Sabado mga kaibigan, ito po, makinig po kayo para alam po ninyo yung lagay ng panahon sa inyong pong mga lugar at mamaya pag-uusapan po natin yung update dito kung posible nga bang maging active low pressure area hanggang sa maging bagyong Dindo yung ating binabantayan po na LPA. Sa area po ng Ilocos Region mga kaibigan, Batanes, Babuyan Island, Zambales at Bataan, maulap po na panahon ng mararanasan dyan, mga isolated light rains and heavy rainfall naman po pagdating sa gabi. In short po mga kaibigan, occasionally rains po ang maidudulot dyan dahil po yan dito sa southwest monsoon or hanging habagat na nito lamang po ay pinalakas po ni Typhoon Carina. So mag-ingat po tayo, paalala lagi po sa mga posibleng pagbabaha sa mababang lugar po at landslide naman po sa mga landslide prone area po mga kaibigan. Anumang oras maging handa po tayo dahil alam ko po yung ibang lugar po sa ating bansa ngayon ay lubog pa rin po sa baha at hindi pa rin po humuhupa at hindi pa actually nakaka-recover. Dito naman po sa area ng Cordillera Administrative Region, Tarlac at Pampanga, ngayong umaga po cloudy sky with scattered rain shower and thunderstorm po ang mararanasan pagdating po yan sa gabi. Dahil pa rin po yan sa hanging habagat or southwest monsoon na pinalakas nga po nitong si Typhoon Carina. So impact po pinag-iingat po tayo sa posible pong pagbabaha doon po sa mababang lugar at landslide pa rin po paulit-ulit sa mga landslide prone area. Umiwas din po kayo sa mga matataas na lugar na wala po masyadong puno mga lupa lang. Malaki po ang chance sa posibilidad na ito po ay mauwi po sa mga landslide kapag meron pong malakas. At samantalang dito naman mga kaibigan sa area po ng Metro Manila, Visayas at the rest po ng Luzon mga kaibigan, maulap din po na kalangitan ng mararanasan asahan po yan sa may bandang hapon at mga isolated light rains and heavy rainfall, mahina hanggang sa posibleng paglalakas po ng pag-ulan ng mararanasan dahil pa rin po yan sa southwest monsoon or hanging habagat. So paalala, dahil po sa Metro Manila karamihan po ay mababang lugar, pinag-iingat po tayo sa banta po ng pagbabaha. Ngayon pa lamang po linisin na natin yung mga estero, yung mga kanal. Yan po yung pinaka number 1 cause po ng pagbabaha na bumabara po sa mga kanal, sa mga estero, hindi po nakakadaloy ang mga katubigan. At yung matataas na lugar, mag-ingat din po kayo sa banta nga po ng landslide doon po sa mga landslide prone area. Samantalang dito naman po sa may Mindanao which is dito po nakikita natin sa may bandang silangang Mindanao yung low pressure area, mag-ingat din po dyan dahil posibleng maulap na panahon ng maranasan dyan with isolated rain showers and thunderstorm po pagdating sa gabi dahil din po yan sa southwest monsoon at localized thunderstorm. Paalala yung mababang lugar, mag-ingat sa pagbabaha at landslide naman po doon po sa mga landslide prone area. Mga kaibigan, ay na rin po sa pagtatala ng Pag-asa ay ito po minabantayan natin na low pressure area within 24 to 48 hours ay makikita natin yung chance kung ito nga ba yung magiging isang ganap na bagyo. But as of now mga kaibigan, kung nakakaranas ng pag-ulan sa inyong lugar, hindi po yan dahil sa bagyong Carina dahil nasa labas na po yan ng ating bansa.
Ito naman pong low pressure area ngayon patuloy natin minomonitor dahil nasa 35 kilometers per hour pa lamang po yung lakas ng kanyang hangin. So medyo malayo pa para maging isang tropical storm or bagyong Dindo mga kaibigan, no? So patuloy po tayo mag-antabay sa lagay panahon natin, and please mga kaibigan, wag niyo pong kakalimutan mag-like and subscribe para updated po kayo sa lagay ng ating panahon.